9 movies ako na sa Regal, so it's also nice to experience new things as well. Tsaka, syempre, si Direct Joyce nandun, and I heard so many great things about her. So excited ako. And then comedy, horror, so yun, I accepted right away. Walang dalawang isip. Di pa ako nabasa yung script, nag-yes na. Professional! Bong, the question. Una sa lahat, ang sarap marinig ng sinabi ni Solen ng crush mo kaya. Naniwala ka naman ba? At joke lang pala yun. Nahirapan ako sa character na gayahin, si Sweet. Kasi si Sweet napakataas ang energy, maraming naiisip na ad-lib. So, tapos, yung lengguwahe niya, di ko alam, talaga nahirapan akong pag-aralan kasi sinuggest niyang gawin nila ni Direk kung ano yung linya. Eh, hindi ko kaya, hindi ko kasi naiintindihan eh. Sabi ko, nagbabading-bading role ako, pero yung mga ganung salita, hindi ko kaya. Parang yun, si Sweet yung nahirapan niya. Nakita niyo naman doon sa trailer kanina, nagawa naman ni Bong. Ang ginawa nung staff, and of course, ako na rin as to support na rin Bong, nire-record nila ako, tapos pinapakita nila kay Bong. Tapos ngayon ko lang nakita yung eksena na kausap niya sa Solen. Nagawa naman yan, di ba? Yung mga bakla, nagawa naman ang kuya ninyo, di ba? Pati yung back, yung mga ganun-ganon, di ba? Fairness. So, ganun sweet, pinakita yung mga videos mo kay Bong. Oo, kasi yung sa script din kasi, na sinabi naman ng mga writers, I think most of the writers yata straight na lalaki at babae. So, the way they write the script or the dialogues of my character, si Chemerut, parang so kami nung si director sinasabi na, ano mo, baklain mo yan, the way yung sasabihin mo, okay, kasi si Chemerut ka, ganyan. Tapos, pag pinoses ko si Bong, so syempre ganun din siya dapat. So, nire-record nila sa phone, tapos pinapapanood nila kayo, pinag-aaralan na lang ni Bong. Okay. Jude, go ahead. You're done. Okay na? Okay. Next question, please. Hi, sorry. Florence here from Manual to Life. Una kay Direct Binibining Girls Bernal. Hindi po ba kina-overwhelmed dahil ang dami-daming mga galing na komedyante na nasa paligid nyo para po sa movie na ito. At yun nga, kasi bawat isa po sa kanila may kanya-kanyang style at saka yung parang kilalang-kilala na sa sariling style nila ng comedy. Pag nandun na sila all-star cast, talagang grabe yung ang ingay ng set. Mabuti na may mic po ako. So, sabi ko, magtitigil na, gano'n. Pero mahirap din. Pero yung script kasi namin talagang malinaw naman. Parang pag nawala ka pa, bobo ka. Bobo agad. Bobo agad? Wala namang nawala. Walang nawala. Ano na lang yun, parang sundutan na lang. Kasi akong direct, gusto ko ng interpretasyon, gusto ko ng ad-lib, so gusto ko ng gano'n. So yun lang yung timplahan namin ng mga komedyante. But basically, nasabayan mo ang mga ano nila. Yes, matandang komedyante, batang komedyante. Hindi matandang komedyante. Grabe! Tukurin mo! Si Chong! Kasi napapanood ko na yung movie niya. Noon pa lang eh. Hindi na fair ka naman. Napapanood ko rin. Tsaka si Joy. Teka muna. Smokey! Hindi, bata ka pa rin. Ulit pa lang. Bata pa rin ako no. Yun, yan. Mga... Direk, kala ko mahal mo. Mahal po kita, tita. Respeto. Okay. Next question. Para sa cast naman. So, ano naman yung parang, sabi niyo, bukod sa pagdidirect ni Binibining Joyce, ano yung parang na-contribute niyo para sa The Possess? May mga contribution ba muna in the first place? Let's start with Miss Bev. Alam mo kasi puro komedyante ang kasama mo. May share ka ba dito? Ano daw contribution? Financial? Spiritual? Hindi, kasi nung binigay nila sa akin yung script. At may script talaga pala. Talaga buo. At talagang nakaslagay doon. Beverly Salguero as Belen. Binasa ko yung script. Ang laki ng role. Sabi ko, are you sure this is mine? Duda ka pa. Are you not going to cast bigger name stars? Alam ko, hinahangat ko kasi yung role ni Solen. Well, yeah. Napunta siya doon, okay. But anyway, nung nandun na kami sabi ako nga daw. So, binaral ko.
And I already had, meron akong vivid na picture kung ano yung itsura niya. So, nung nagpunta ako kay Direk, sabi ko sa kanya, pinakita ko sa kanya yung hairstyle, tapos sabi niya, gusto ko malaki ang boobs. Ginawan po namin ng matinding pagpupunyagi na lumabas po ang mga cleavage. Sangkatutak na, tawag mo doon, masking tape ang naubos po namin. Naubos ang masking tape sa National Bookstore. Nakakalaki ba ng boobs ang masking? Ay, oo! Sus, grabe ka. Pag nirolyo mo, Ipapakita ko sa'yo. lagay mo na dito. And then, noong ano sabi niya, sa umpisa daw, bata pa, may kilay pa. Pagdating ng bandang huli, sabi ko, Direk, gusto niyo ba, kapag one line na siya, pag medyo na matanda na siya, sabi niya, I like that. Okay, so that's one of my contributions. And then, mamaya-maya sabi ko, Direk, matutulog. Gusto mo ba pag natutulog siya, wala siyang kilay? Sangkatutak din pong concealer ang ginamit ko para lang mawala yung aking mga tattoo. Ganun po yun. Marami pong, meron namang mga inputs as far as that. And then, of course, there's collaboration with Direk. How do you want this to be treated? Do you want it to be treated ng makatotohanan? Or gusto mo slapstick? Gusto mo, ganyan. Ganun po. Thanks, Miss Bev. Moki, may contribution? Bukod sa alam naming mayaman ka, siguro pa na yung pakakain mo. Wala. Siguro, hindi. Wala man lang? Hindi, minsan kasi nagtatawanan kami ni Direk pag sinushoot namin yung eksena. Ito, walang biro. Magsushoot kami ng eksena, rehearse namin. Tapos pagdating na lang nung actual take, sasabihin ni Direk, oh, ba't hindi mo ginawa yun? Akala ko nag-joke time na tayo, pala gusto rin niya ng ganon. So, unknowingly, inuulit namin eksena. Tapos kapag ginagawa namin, sabi, uy, dapat dinagdag mo yun sa shoot namin uli. Siguro unconsciously, hindi ko alam, nakakadagdag na